Akala mo pare-pareho lang lahat ng Santo Niño? Akala mo basta may imahe, pwede na? Paano kung hindi lahat ng paraan ng paggamit ito ay naaayon sa turo ng simbahan? At paano kung ang inaakala mong debosyon ay nagiging pamahiin na pala? Una sa lahat, pulinawin natin ng malinaw. Ang Santo Niño po ay hindi ibang Diyos. Ito ay larawan ng batang Heso Kristo, ang anak ng Diyos na naging tao. Now, kapag sinabi mong Santo Niño, hindi ka po tumutukoy sa isang object lang. Tinutukoy mo ang misteryo ng pagkatawang tao o tinatawag nating incarnation. In John chapter 1 verse 14, sinasabi po dito, "The Word became flesh and dwelt among us." Ibig sabihin po nito, ang Diyos po ay hindi na natiling malayo. Siya ay naging tao. At hindi lang po basta tao, naging sanggol. Now, bakit mahalaga po ito? Dahil ipinapakita po nito ang kababaang loob ng Diyos, ang kanyang paglapit sa tao, ang kanyang pagmamahal. Ang Santo Niño po ay paalala na ang Diyos ay naging maliit para iligtas tayo. Na ano pong meaning ng debosyon na ito? Kapag may Santo Niño ka, hindi mo sinasamba ang rebulto. Ang ginagawa mo ay ginugunita ang presensya ni Kristo sa iyong buhay. At mas malalim pa, inaanyayahan mo siya na maging hari ng iyong puso, kahit sa kanyang kababaang loob bilang bata. Now, ito pong importante dito. Ang Santo Niño po ay hindi tungkol sa rebulto, kundi tungkol sa pakikipag-ugnayan mo kay Jesus. Now, sa Pilipinas po ang debosyon sa Santo Niño ay isa sa pinakamatanda. Dala pa noong unang dumating ang Kristyanismo. Kaya ito po ay ugat ng pananampalataya ng maraming Pilipino. Hindi po rebulto ang sentro ng debosyon, kundi si Kristo na kinakatawa nito. Ngayon po, ano ba ang sinasabi ng simbahan? May malinaw po na turo ang simbahan tungkol sa mga imahe. Hindi po ito imbento. Ito po ay bahagi ng tradisyon na ng simbahan. In CCC 2132, sinasabi po dito, the honor paid to sacred images is respectful veneration, not adoration. Ito pong malalim na paliwanag dito. Ang paggalang po sa imahe ay dumadaan po sa imahe papunta kay Kristo. Hindi po ito nagtatapos sa rebulto lang. No, ito pong tatlong tamang paggamit ng imahe. Una, tulong po sa panalangin. Nakakatulong mag-focus, nakakatulong mag-contemplate. Pangalawa po, paalala po ng presensya ni Kristo. Mayroong visual reminder ng kanyang pag-ibig at paalala po na hindi ka nag-iisa. At pangatlo po, inspiration sa pananampalataya. Nakakapagpalalim po ito ng debosyon, nakakapagpaalala ng kababaang loob ni Jesus. Now, ito pong malalim na distinction. Ang Santo Niño po ay simbolo, paalala, tulong sa debosyon. Hindi po ito source ng swerte. Hindi po ito magic object. Hindi po ito anting-anting. Kapag ginagamit mo po ang Santo Niño ng tama, lalapit ka kay Kristo. Pero kapag mali, naku po, lalayo ka sa Kanya. Now, dito na po nagiging sensitibo ang usapan. Linawin natin ito. Hindi po ang imahe ang problema. Ang problema po ay paniniwala at paggamit. Kailan po nagiging problema? Kapag ang Santo Niño po ay ginagamit bilang pangpaswerte, pang-attract ng pera, pang-proteksyon na parang magic. Doon na po nagbabago ang kahulugan nito. Sinasabi nga po in CCC 2111, tinatawag ito na superstition. Ano pong superstition? Pagbibigay po ng kapangyarihan sa bagay na hindi naman galing sa Diyos. Now, ito pong malalim na reality dito. Kapag ang faith mo ay naging formula, naging ritual lang, naging dependent sa object, nawawala na po ang tunay na relasyon sa Diyos. Ang danger po dito, unti-unti, hindi mo na hinahanap ang Diyos, kundi ang resulta. Hindi na relasyon, kundi transaction. Now, kapag ginagawa mong source ang rebulto, nako po, nawawala na ang Diyos sa gitna po ng pananampalataya mo. Bakit kaya may mga ganitong practices? Dahil din po sa halo-halo ng kultura at pananampalataya. Sa kasaysayan po kasi may mga pagkakataon na ang faith ay nahahaluan po ng local beliefs. Now, in the positive side, may tinatawag po tayo na acculturation. Ito po ay pag-aangkop ng faith sa kultura. Halimbawa na lang po, ang language, ang expression, ang traditions. Ito po ay okay kung tama po ang direction. Pero may limit. Kapag sumobra, nagiging syncretism na yan. Ano pong syncretism? Paghahalo ng tunay na pananampalataya sa maling paniniwala. At dito na po nagsisimula ang distortion. Resulta po ng syncretism, nawawala na po ang clarity, nahahati ang faith, naliligaw ang debosyon. Now, ito pong malalim na katotohanan dito. Hindi po lahat ng religious looking ay tunay po na reliyoso.
Minsan po ito ay halo ng faith plus superstition. Kaya ano pong tamang paggamit ng Santo Niño? Kung may Santo Niño ka sa bahay, hindi po sapat na meron ka lang. Ang tanong po dito, paano mo ito ginagamit? Now, ito po ang tamang paggamit. Una, gamitin po sa panalangin. Hindi po display lang. Lumuhod ka, makipag-usap ka sa Diyos, ilapit mo ang puso mo. Gamitin mo ang Santo Niño bilang tulay ng panalangin, hindi po kapalit ng Diyos. Pangalawa po, gawing paalala kay Jesus. Sa araw-araw mong buhay, kapag nakita mo siya, maalala mo, Diyos ay naging bata para sa iyo. Paalala po ito ng kababaang loob, pagmamahal, presensya ng Diyos. Sunod po, ilapit ka sa Diyos. Ito pong pinakaimportante. Kung ang Santo Niño mo ay nagpapadasal sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo, nagpapabago ng buhay mo, tama po ang devotion mo. Now, ano po hindi dapat? Gawing pampaswerte ito. Hindi po ito good luck charm. Maliwanag po yan. O madalas po ginagawang pangnegosyo ng paniniwala. Tandaan po natin, hindi po ito para sa kita o panliling lang. At madalas din po ginagawang source ng luck. Wala pong swerte sa Catholic faith. Ang meron po dito, biyaya ng Diyos. Grasya ng Diyos. Now, ito pong malalim ng punto dito. Ang Santo Niño po ay hindi nagbibigay ng swerte. Siya ay nagdadala sa iyo kay Kristo, ang tunay na pinagmumula ng biyaya. Kung ang Santo Niño mo ay ginagamit mo lang kapag may kailangan ka, hindi pa iyon debosyon. Iyon ay transaction. Now, nasa Biblia ba ito? Ito pong madalas na itinatanong. Wala naman kasing Santo Niño sa Biblia. Ang diretsong sagot po dito, ang eksaktong debosyon ay wala, pero ang prinsipyo, malinaw po talaga na nasa Biblia. In Luke chapter 2 verse 7, sinasabi po dito, she gave birth to her firstborn son. Pinapakita po nito na si Jesus ay tunay na naging sanggol. Anong pong malalim na katotohanan dito? Kung si Jesus po ay naging bata, may kabuluhan pong paggunita sa kanyang pagkabata. Hindi po lahat nasa Biblia ay detalye. Ang Biblia po ay nagbibigay ng foundation, katotohanan, revelation. Ang devotion po ay application ng pananampalataya sa buhay. In Colossians chapter 3 verse 16 sinasabi po dito, let the word of Christ dwell in you richly. Ibig sabihin po dito, ang faith ay dapat nabubuhay, hindi lang binabasa. Ang Santo Niño pa ay hindi dagdag sa Biblia, kundi paalala po ng isang katotohanang nasa Biblia na. Now, nakakatulong ba ito sa pananampalataya? Yes. Pero may kondisyon po. Hindi po lahat ng debosyon ay automatic na tama. Nakakatulong po ito kung ilinilalapit ka sa Diyos, mas nagdarasal ka, mas lumalalim ka ng faith. Nakakatulong po ito kung pinapalalim ang panalangin. Hindi ka lang humihingi kundi nakikipag-ugnayan. Nakakatulong po ito kung pinapalakas ang pananampalataya mo. Mas nagiging totoo ang relasyon mo kay Kristo. Saan po nagiging masama ito? Kung nagiging superstition na. Gumagana ito mentally. Madalas hindi na natin ginagamit ang orihinal na imahe ng Santo Niño, kundi dinaragdagan ng mga paniniwala ng pampaswerte. Nakakasama po ito kung nagiging dependency na sa object, na umaasa ka na lang sa ribulto, hindi sa Diyos. Nakakasama po ito kung nawawala na ang Diyos sa gitna. Nakikita mo ang imahe, pero nakakalimutan mo ang Diyos. Ang malalim po na reality dito, hindi ang debosyon ang problema, kundi ang direction mo. Na ito po ang importanteng tanong. Ang debosyon mo ba ay papunta sa Diyos o papunta sa bagay? Sa dulo po ng lahat ng ito, kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Hindi po lahat ng religious ay tama. May mga bagay na mukhang banal, mukhang tama, pero mali po ang paggamit. Hindi po lahat ng debosyon ay totoo. Ang tunay po na debosyon ay may relasyon sa Diyos. May pagbabago sa buhay. May pananampalataya. Ang Diyos po ay hindi confined sa ribulto, pero ginagamit niya ito para ilapit ka sa Kanya. Kung ang debosyon mo ay nakatuon sa ribulto, mawawala ka sa direksyon. Kung ang debosyon mo ay nakatuon sa swerte, maliligaw ang pananampalataya mo. Kung ang debosyon mo ay nakatuon kay Kristo, lalalim ang relasyon mo sa Diyos. Kaya hindi po ang Santo Niño ang dapat mong hanapin, kundi si Jesus na kinakatawan nito. Kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. Viva Señor Santo Niño. Please like and share at ibahagi po natin ito sa mga kakilala natin. At supportahan din natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.